Sabi nga nila, panatilihing maging mabuting tao. Sa paraang ito ay wala kang magiging kaaway, walang magiging kagalit o magdududa sa iyong pagkatao. Subalit, paano ka nga magiging mabuting tao kung mapipilitan kang gumawa ng masama para sa ikabubuti ng mahal mo? Isang karunungan na madaling sabihin pero mahirap gawin kapag ikaw na mismo ang naiipit ng sitwasyon. Kabadong-kabado si Rob ng gabing iyon. Sa katunayan niyan, ilang stick na ng sigarilyo ang nauubos niya, kahihintay sa taong kanyang sadya. Hindi siya pwedeng pumalpak sa pagkakataong ito. Buntis ang kanyang asawa at maselan ang pagdadalang tao nito. Halos walang araw na hindi niya kailangan ikonsulta ang doktor sa mga nararamdaman nito. Hindi siya pwedeng maging pabaya. Kapag nagkaganon, baka bawiin na naman sa kanya ng kanyang biyanan ang asawa niya. Ilang beses nang nangyari iyon, ni hindi nakikinig ang biyanan niyang si Aling Perla sa kanyang mga paliwanag, para bang ang bawat katagang sambitin niya ay ang mga salitang pinakawalang halaga sa mundo para sa kanyang biyenan, kaya hindi siya pwedeng pumalpak sa pagkakataong ito. Bumagal ang kanyang paghinga nang matanaw na si Mr. Yu na papalabas na ng opisina nito. Tinatagan ni Rob ang kanyang loob, saka sinuot ang maskara na may mukha ng isang partikular na cartoon character, sabay labas ng isang punyal na magdadala sa kanya sa tagumpay sakali mang pumalag ang isang lalaking kailangan niyang lapitan. Walang salisalitang lumibot siya sa kotse nito at sumakay sa front seat. Nalabis naman itong ikinagulat. "Sino ka? Anong ginagawa mo sa sasakyan ko?" Gulat nitong tanong. Tumikim si Rob at nagsalita sa malalim na boses. "Pasensya na boss, trabaho lang." Wika niya, sabay saksak ng punyal sa dibdib nito. Hindi na nakapalag pa ang lalaki na basta na lamang tumirik ang mga mata. Kasabay ng pagdeklara niya rito na napag-utusan lamang siya. Totoo naman talaga yun. Napag-utusan lang si Rob. Kailangan niyang patayin ang matandang negosyanteng iyon, kapalit ng malaking halagang ibabayad sa kanya nang nagsisilbi niyang amo. Ang halagang iyon ang gagamitin niya sa pagpapacheck up ng kanyang asawa na 5 buwan ng buntis. Ito ang unang pagkakataon na pumatay ng tao si Rob. Kapit sa patalim, ika nga. Dahil wala na siyang ibang malapitan, hindi naman siya pwedeng humingi ng tulong sa kanyang biyenan. Mas lalo lang sasama ang tingin nito sa kanya. Kahit nanginginig ang kamay, ay walang anumang hinugot niya ang patalim mula sa pagkakasaksak sa katawan ng matanda. Isa ito sa kailangan niyang tandaan kapag nagtatrabaho. Kailangan malinis ang bawat galaw niya. Tipong walang kahit anumang bakas na magtuturo sa kanyang pagkakakilanlan bilang salarin ng krimen. Nilisan niya ang sasakyan ng matanda na para bang wala siyang ginawang masama rito. Kinaumagahan, habang nagkakape, ay natawag ni Leslie na kanyang asawa ang atensyon niya. "Babe, tignan mo oh, kawawa naman. May negosyante na naman daw na pinatay." Wika nito habang nanonood ng telebisyon. Napalunok si Rob nang makita niya ang pamilyar na kotse na kanyang pinasukan kagabi. Ayon sa balita, walang anumang nakuhang ebidensya ang mga pulis. Malinis at mukhang profesional ang may gawa ng krimen. "Babe, huwag ka nang manood ng mga ganyang balita. Nakaka-stress yan eh. Mai-stress ka na naman." Saway niya pa na kinailing lang ng babae. "Okay lang naman ako, babe. Gusto ko lang manood para makalimutan ko yung kondisyon ko. Nakakainis lang na kailangan kong mag-bed rest kahit kaya ko namang bumangon." Reklamo nito na tipid niyang ikinangiti. "Hayaan mo na, babe. Para din naman yan sa baby natin. Saka gusto mo bang isumpa na naman ako ng mama mo kapag nalaman niyang may nangyari sa'yo?
Ayokong guluhin na naman tayo noon. Masakit na nga sa tenga ang boses niya, masakit pa magsalita. Rason niya na ikinailing ni Leslie. Hindi naman kasi magkakaganyan si Mama kung pumayag ka sa request niya. Nasa bahay na muna nila tayo tumira. Alam mo naman ang mga nanay, overprotective sa mga anak, lalo na sa anak na babae at buntis pa. Babe, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, kaya kitang alagaan rito. Kaya nga tayo nag-asawa, di ba? Para bumuo ng sarili nating pamilya. Magdesisyon ng sarili natin at hindi para umasa sa kanila. Bigyan mo naman ako ng kaunting tiwala. Alam kong hindi madali ang pinasok natin. Pero gagawin ko ang lahat para panindigan na kaya ko kayong itaguyod ng ating pamilya. Kahit pa mahirapan ako. Ayoko nang marinig ang kung ano-ano namang katawagan ng nanay mo sa akin. Kesyo bobo, tamad, inutil, walang kwenta at walang silbi. Kapag tumira tayo sa kanila, mas magiging kasuklam-suklam lang ang bawat araw na darating sa akin. Aniya, nagkibit balikat lang si Leslie. Para rito, isang mababaw na isyu lang naman ang pinoproblema ng asawa niya sa kanyang mga magulang. Pareho lang talagang matataas ang pride ng mga ito, kaya hindi sila magkasundo. Okay, sabi mo eh. Pagtatapos ni Leslie sa usapan nila, hindi niya na maipipilit ang gusto dahil kilala niya ang asawa. Gusto nitong manindigan na porke ito ang lalaki, ito ang padre di pamilya at ito dapat ang masusunod. Hindi na nga niya natanong ang lalaki kung saan ito pupunta nang halikan siya nito sa noo. Uuwi ako agad, babe. Wika pa ni Rob at tinalikuran na siya nito. Nagmaneho kaagad si Rob papaalis ng bahay nila. Ilang minuto din siya sa daan hanggang sa ihinto niya ang sasakyan sa tabi ng isang malaki ngunit walang katao-taong bahay. Naghintay lang siya ng sandali at dumating na ang katagpo niya. Sakay naman ito ng isang itim na kotse. Nakamask at nakasombrero. Tinanguan niya ito nang magtapat ang bintana nila. Bumukas ang mga salaming bintana at may iniabot na isang backpack sa kanya ang lalaki. Ayos ka raw magtrabaho, bata. Malinis at mabilis. Bumilib sa'yo si boss. Tatawagan ka niya sa susunod. Wika nito pagkatanggap niya ng bag. Nagtaka siya nang mapansin may kabigatan ito. Oh, bakit? Pabigat yata to. Huwag kang mag-alala, may pabono sa'yo si boss. Muling untag sa kanya ng lalaki na labis niyang ipinagpasalamat. Kanya-kanya na lamang sila sa pagbusina at naghiwalay na ng landas. Bago umuwi ng bahay, dumaan muna siya sa lugar ng namatayan. Nasa telebisyon ito at isang mayamang personalidad ang pumanaw. Mabait raw iyon at maraming natulungan. Ipinaanunsyo naman ng nanay noong napatay niyang lalaki na pwedeng magpunta ang lahat ng nakakakilala kay Mr. Yu para makiramay. Kaya wala naman siguro magtataka kung bibisita din siya rito. Siyempre, nagkapera siya dahil sa pagpatay niya rito. Kaya hindi naman siguro masama kung babawasan niya kaunti ang natanggap niyang bayad para ilimos doon sa bangkay. Purong nakaitim ng damit ang mga tao nang pumasok siya sa pinaglalamayang lugar. Maging ang kabaong na nasa unahan ay kulay itim rin. Kasing itim ng mga kandilang nakakalat sa lahat ng sulok ng lugar na maaaring isipin ng nakararami na mangkukulam yata ang namamalagi. Mabuti na lang din at itim ang suot niyang t-shirt. Hindi siya gaanong mapapansin. Tahimik lamang ang mga tao, may mga nagkikwentuhan, pero tila ba nagbubulungan lamang ang mga ito. Hindi na niya pinansin ang ilang mga naroon. Mas kailangan niyang makita ang anyo ni Mr. Yu bago man lang ito mailibing. Sa paraang ito ay naniniwala siyang hindi siya mumultuhin ng lalaki kahit nasa kabilang buhay na ito. May nauna nang nakatayong matandang babae sa harapan ng kabaong. Nakabelo ito at hindi gumagalaw. Sa tingin ni Rob, ang matanda ay kapamilya noong namatay.
Naglimos na lamang siya at pasilip-silip sa itsura ng namayapa. Wala namang ipinagbago sa anyo nito, kaya naman napanatag siya kahit papaano. Kaso lang, nagulat siya nang biglang magsalita ang ginang na kanyang katabi. Hindi mo matatakasan ang iyong ginawa. Laging nakasunod sa iyo ang karma. Nanlamig ang buong katawan ni Rob sa sinabi ng ginang. Tila ba may nalalaman ito patungkol sa kanyang ginawa. Hindi niya naman ito kakilala, pero paano niya iyon nasabi? Tumikim si Rob at pasimpleng nilingon ang matanda. Ano pong ibig niyong sabihin? Taka niyang tanong, kahit ang totoo ay nagsisimula ng bumangon ang kaba sa kanyang dibdib. Nilingon din siya ng matanda bilang ganti, saka ngumisi. Sa tingin mo ba, magagawa mong itago sa akin ang ginawa mo sa taong ito? Pinatay mo siya at hahabulin ka ng karma dahil sa iyong ginawa. Nanuyo ang lalamunan ni Rob dahil sa narinig. Napalingon siya sa paligid at sinubukang mas ilapit ang kanyang sarili sa matanda. Manang, baka naman pwedeng pag-usapan natin to. Wala naman akong balak na masama, maliban sa makiramay sa namatay. Bakit nakakapagsalita ka ng hindi maganda? Hindi mo naman ako personal na kakilala Aniya na mas ikinalakas ng tawa ng ginang. Pagsisisihan mo ang iyong ginawa. Hindi mo alam na dahil sa ginawa mong pagpatay sa kanya, tila ba ipinain mo na rin ang iyong sarili sa dapat sana ay nakatakda para sa kanya? Tila ba nag-echo pa sa kanyang pandinig ang sinabi ng matanda, kaya hindi na siya naging komportable rito. Sino ang ginang at bakit siya nito nasabihan ng ganoon? Bago pa man niya muling makumpronta ang matanda, ay nagulat ng husto si Rob nang mawala na ito sa tabi niya. Muli siyang sinagilahan ng matinding takot. Tila ba hindi niya malaman kung ano ang kanyang gagawin. Sa bandang huli, mas pinili na lamang niyang umalis sa lugar. Pagkarating sa bahay, nadatnan niya ang asawang si Leslie na nagliligpit ng pinagkainan. Pinagmasdan niya ang platong hinuhugasan nito. 2. Ibig sabihin, may kasamang kumain ang kanyang asawa habang wala siya sa bahay. Babe, bakit 2 ang platong hinuhugasan mo? May bisita ka bang dumating? Dumaan ba si mama? Wika niya na ang kanyang biyanan ang kanyang tinutukoy. Madalas kasi iyong magpunta o mapadaan. Hindi naman nagtatagal, dumadaan lang talaga. Naghahatid ng pagkain o prutas at aalis din. Pero sa tingin niya, napakay talaga noon na hanapan lang siya ng pagkakamali. Naku babe, hindi si mama ang bisita ko. Kaibigan mo raw siya, isang matandang babae. Wika nito na ikinakunot ng kanyang noo. Kaibigan? Sino naman? Sinong kaibigan? I don't know. Nagpakilala lang siya sa akin na kaibigan mo raw. At mukha namang mapagkakatiwalaan. Kasi nga matandang babae naman. Sa tingin ko, galing siya sa isang lamay. Since nakabelo pa siya at purong itim ang kanyang damit. Nagpakilala siya sa akin bilang nanay raw ni Mr. Yu. Ikaw ha? Hindi ko alam na may kaibigan ka palang mayayaman. Kaso nga lang, nabalitaan ko, kamamatay lang pala ni Mr. Yu. Pinatay daw ng isang hindi pa nakikilalang lalaki. Imporma ni Leslie sa kanya. Tila tinuod sa kinatatayuan si Rob. Hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Parang isinampal lang ni Leslie sa kanya na may kailangan itong malamang kamalian na ginawa niya. Napalunok ng laway si Rob kahit nanunuyo ang kanyang lalamunan. Pinapasok po ba siya sa bahay natin? Wala sa sarili niyang tanong. Tumawa naman si Leslie. Oo, kasabay ko nga siyang kumain, di ba? Kaya nga naghuhugas ako ngayon ng 2 plato. Wika pa ng asawa. Napaka-generous daw ng nanay ng yumaong si Mr. Yu. Nagdala ito ng mamahaling pagkain na kanilang pinagsaluhan. Okay ka lang ba, babe? Tanong pa ni Leslie. Hindi na nga nakasagot si Rob
Sumikip kaagad ang kanyang dibdib. Namalayan niya na lang na bumagsak na siya sa sahig at unti-unting nawawala ng malay. Nang magising si Rob, kasalukuyan siyang kinukuhanan ng blood pressure ng isang lalaking nurse. Mabuti na lang at may kapitbahay silang nurse na hindi naka-duty sa trabaho noong mga oras na iyon. Kaagad na sumugod ang binatang nurse matapos marinig ang pagsisigaw ni Leslie na nahimatay ang asawa nitong si Rob. "Medyo tumaas ang blood pressure mo, kuya. Next time, iwasan mo magbilad ng matagal sa init, ha. Isa kasi iyon sa nagpapataas ng dugo natin. Tapos, iwasan mo na rin ma-stress. Nakikitaan kasi kita ng mga sign na masyado kang nai-stress. Mabuti pa magpa-check up ka sa doktor para mabigyan ka ng kahit vitamins lang o pampakalma." Paliwanag pa ng binatang si Ben, ang kapitbahay nilang nurse na nahagilap kaagad ni Leslie. "Salamat, Ben, ha. Naku, hindi ko alam kung paano ko bubuhatin si kuya mo kung hindi ka dumating," wika ni Leslie. "Ayos lang po yun, ate. Next time, huwag ka din magpapanik para maiwasan ang aksidente na posibleng mangyari. Kagaya na lang na madulas ka o ikaw din ma-stress ng sobra. Baka mapaanak ka pa ng wala sa oras niyan," paliwanag pa ng nurse. Tumango na lamang si Leslie bilang sagot. Tama naman ang binata sa mga sinabi nito. "Maraming salamat uli, ha." Tipid na wika na lamang ni Leslie. Nagligpit na si Ben ng kanyang medical kit at nagpaalam na agad. Inihatid na ni Leslie ang binata papalabas ng bahay. Nang makabalik siya sa loob, nadatnan niya si Rob na nakatulala sa kawalan. Kaagad niyang nilapitan ang kanyang asawa. "Ano bang nangyari sa'yo?" Bungad niya kaagad na ikinalingon sa kanya ni Rob. Umiling ito at tipid na ngumiti. "Wala, ayos lang ako. Bigla ka na lang kasing nag-collapse matapos kong banggitin sa'yo ang naging bisita ko kanina. Alam mo, babe, nararamdaman kong may hindi ka sinasabi sa akin. Baka pwede mong i-share para mabawasan ang bigat na iyong dinadala." Wika pa ng babae, kaya napalunok ng laway niya si Rob. Hindi niya alam kung ano ang kanyang dapat maramdaman. Tumataas na ang dugo niya sa labis na stress. "Napagod lang siguro ako. Huwag kang mag-alala, ayos lang ako," aniya at tinalikuran na ang asawa. Hindi naman ugali ni Leslie na pilitin ang asawa na magsalita. Alam naman niyang magsasalita din ito kapag handa nang sabihin ang problemang dinadala. Nang bumuti na kaunti ang pakiramdam ni Rob, muli siyang nagpaalam sa kanyang asawa na aalis. Subalit bago pa siya makalabas ng bahay, namataan na niya ang pamilyar na itsura ng matandang babae na nakausap niya sa lamay. Iyong matandang babae may nalalaman sa kanyang ginawa. "Iho, kumusta ka na? Mukhang may lakad ka. Dating gawi ba?" Hindi nakaligtas sa pandinig ni Leslie ang mga sinabi ng matanda. Kaya naman, dali-dali siyang nakiusisa sa gilid ng bintana. Tingin niya kasi may sinisikreto sa kanya ang kanyang asawa na alam noong ginang. "Bakit ka narito? Paano mo natuntun ang bahay ko? Isinusumpa ko kapag nagkasiraan kami ng misis ko dahil sa'yo." Wika pa ni Rob na hindi niya naituloy ang karugtong dahil agad nagsalita ang matanda. "Kumalma ka lang, iho. Masyado kang hot eh. Hindi ba dapat ako ang nagbabanta sa'yo at hindi ikaw sa akin? Aba, alam ko kung anong ginawa mo." Wika ng ginang. Mas lalong bumigat ang pakiramdam ni Rob. Malamang may nalalaman nga talaga ito. Malakas kasi ang loob ng matanda na pagbantaan siya. Kinakabahang lumingon muna siya sa pintuan para malaman kung naroon ba ang kanyang asawa, ngunit wala naman. Nanlilisik ang mga mata niya sa pagharap sa ginang. "Ano ba kasing kailangan mo? Bakit mo ba ako ginugulo?" Sumagot sa mahinahong boses ang matanda. "Pinatay mo ang nag-iisang tagapagmana ko. Ngayon, wala na siya at kailangan ko ng panibagong tagapagmana. Hindi ko naman ito pwedeng ipagkatiwala sa kung kani-kanino lang.
Mahalaga ang bagay na ipapamana ko at hindi ako papayag na hindi mo ito tanggapin bilang ikaw ang kapalit kay Alfonso. Tukoy ng matanda kay Mr. Yu. Napahilamos ng muka si Rob. May ipapamana pa sa kanya ang matanda. Kaso lang, anong klaseng kayamanan naman kaya iyon? Lupain ba, mga negosyo o malaking halaga ng pera? Kay bait naman yata ng ginang na ito. Dahil sa kanyang nalaman, nginisihan niya ang matanda. Umikot ang kanyang utak sa mga bagay na alam niyang makakapagbigay ng kaginhawaan sa kanilang buhay. Minsan lang makaengkwentro si Rob ng taong kinanti niya na nga ang kaisa-isang anak ay mamimigay pa ng gantimpala. Anong pamana ba yan? Kailangan ko malaman. Isa pa, kahit ano pa man yan, nakahanda akong tanggapin. Abay, malaking buenas na sa akin yan. Ngumisi naman ang matanda na si Madam Matilda. Ngayon, galing na mismo sa bibig ng lalaki ang pagpayag nito. Sigurado na siyang maipapasa niya ang kanyang karma na sisira talaga sa buhay nito sa halip na makakapagpabuti. Masaya ako, iho, at sa wakas ay naisip mong tanggapin ang aking pamana. Ibibigay ko sa iyo ang pinakamarangyang buhay na kaya kong ibigay. Lingid sa kaalaman ni Rob, nabubuhay na ng napakahabang panahon si Madam Matilda. Isa itong purong dugo ng aswang na nagmula pa sa ibang bansa. Nagpalipat-lipat hanggang sa mapagpasyahan niyang manatili sa Pilipinas dahil dito siya nakatagpo ng lalaking mamahalin at nagkaanak. At ito nga ay si Mr. Alfonso Yu. Subalit, nasira ang kanyang magandang pangarap sa anak dahil sa kagagawan ni Rob. Hindi naman binabalak ni Madam Matilda na gumanti sa madugo at brutal na paraan. Simple lamang ang kanyang gagawin na hindi kailanman aasahan ng sinuman na ito pala ang wawasak sa buhay nila. Nagsalita ang matandang mayaman. Puntahan mo ako, iho, sa opisina ko mamayang hapon. Wika nito at tinalikuran na kaagad si Rob. Hindi na kailangan pang itanong ni Rob kung saan ang opisina nito dahil kabisado niya ang lugar na iyon at nag-imbestiga siya tungkol sa pamilya nila Mr. Yu bago niya ito pinatay. Sa katunayan, doon niya inabangan si Mr. Yu at pinatay sa mismong opisina ng pamilya na sinasabi ng matanda. Napalunok ng marahas si Rob. Nanginginig ang kanyang kalamnan sa labis na excitement. Tila ba, doble buenas ang kanyang nararanasan. Kinahapunan nga ay lumakad na siya at dumiretso na sa opisina ni Madam Matilda. Naabutan niya ang matandang ginang na naghihintay sa kanya sa loob. Minuestrahan siya nito na maupo, saka siya nilapitan ng matanda. May iniabot itong folder sa kanya. Basahin mo ang nilalaman ng aking last will and testament. Alam kong masyado pang maaga para makita mo ito. Pero oras na tanggapin mo ang aking lahat ng yaman at ari-arian, ay magaganap kaagad ang paglisan ko. Napatingala si Rob sa matanda. Hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Nagpapatawa ka ba? Aniya, ngunit hindi man lang siya ginantihan ng ngisi ng matanda na nagpapahiwatig na seryoso talaga ito at hindi nagbibiro. Binasa na lamang ni Rob ang mga papeles at nagulat dahil kasama si Leslie sa mga pamamanahan nito, bali silang dalawa. Bakit kasama pa rito ang asawa ko? At ano naman iyong mahiwagang bato na ipapamana mo sa kanya? Hindi mo na kailangan malaman pa. Ang mahalaga, mayaman na kayo at magagawa nyo na ang gusto nyong gawin. Pwede ka nang bumili ng mansyon sa halagang makukuha mo galing sa akin. Magliwaliw sa iba't ibang bansa at bilhin ang lahat ng mamahaling sasakyan na gusto mo. At higit sa lahat, hindi ka nalalaitin ng biyanan mo. Pwede mo nang bilhin ang buhay nilang mag-asawa para mawala na sila sa landas mo. Ano, ayaw mo ba noon? Siyempre gusto, at kahit nagkasala ako sa inyo, salamat na din
at binigyan mo ako ng isang pagkakataon na magbago. Alam kong hindi biro ang ginawa ko sa anak mo. Seryosong wika ni Rob. Hayaan mo na iyon. Tutal naman, sa pagpayag mo lang na matanggap ang aking pamana, sapat na iyon para makabawi ka sa pagkakasala mo sa akin, sa anak ko. Ngising aso nitong wika na hindi na lamang pinansin ni Rob. Sumama pa nga pauwi sa kanya si Madam Matilda na hindi niya natanggihan pa. Naabutan nila si Leslie na matyagang naghihintay sa may sala. Nagtaka pa ang babae nang makita si Rob na kasama ang matanda. Babe, anong ginagawa niya rito? Tanong pa nito na nagtataka. Ipinaliwanag ni Rob ang lahat. Siyempre, maliban na lang sa ginawa niyang pagpatay sa anak nito, hindi na kailangan pang malaman ni Leslie ang krimen na ginawa niya sa anak ng matanda. Sa halip, nag-isip na lang siya ng ibang magandang rason na pwede niyang masabi para hindi na ito magtaka. Babe, isang matandang biyuda si Madam Matilda. Kamamatay lang ng anak niya at wala din ibang kaanak. Naisip niyang ipamana sa atin ang ilan sa kanyang mga kayamanan. Since ang mga shares niya sa piling kumpanya ay pinagkawang-gawa niya na raw sa mga bahay ampunan, simbahan at iba pa. Namanga si Leslie sa narinig. Kung totoo man ang sinasabi ng kanyang asawa, siguradong hindi na sila lalaitin ng kanilang mga magulang. Hindi na siya pagpaplanuhang ipahiwalay kay Rob, na unang-unang gusto talagang gawin ng kanyang nanay at tatay. Dahil sa pananabik, tango lang ng tango si Leslie sa mga sinasabi sa kanya ng ginang. Saglit silang iniwan ni Rob nang magpaalam ito na magbibihis lamang ng damit sa loob ng silid. Napangisi naman si Madam Matilda at naisip na iyon na ang tamang oras para ibigay kay Leslie ang pamana na gusto niyang makamit ng pamilya. Ginamit niya ang kapangyarihang meron siya bilang isang aswang para mahipnotismo si Leslie. Tuloy, natulala na lang sa kanya ang babae. Hindi man lang ito kumukurap. Naging malaya sa lahat ng kanyang masamang binabalak si Madam Matilda. May inusal siyang mga katagang, tanging siya lamang ang nakakaintindi. Maya-maya pa, iniluwa niya sa kanyang bibig ang isang kulay asul at mangitim-ngitim na bato. Kinuha niya yun sa bunganga at inilagay sa bibig ng buntis na si Leslie. Wala naman sa sarili ang babae nang umanga at tinanggap ang batong nagmumula sa matandang ginang. Ilang sandali pa, nagkanya-kanya na sila sa pagbagsak sa sahig at nawala ng malay. Gulat na gulat si Rob sa pagbalik niya sa sala nang makita niyang walang malay ang kanyang asawa. Samantalang si Madam Matilda naman ay nakahandusay din sa sahig. At mas lalo siyang nagulat nang makitang wala na itong buhay. Kaagad siyang nagpatawag ng pulis at ambulansya. Lumabas sa imbestigasyon na ang ikinamatay ng ginang ay atake raw sa puso. Ilang araw mula sa pagkalibing ni Madam Matilda ay dumating ang abogado nito at ipinaliwanag ang pagpapamana nito sa kanila ng mga ari-arian na pagmamay-ari ng matanda. Nagsalita si Rob habang kaharap ang asawa. Hindi ko akalaing yayaman tayo ng ganito kabilis, babe. Napakaswerte natin at nakilala ko si Madam Matilda. Wika niya at niyakap si Leslie. Legal nang maililipat sa pangalan nila ang kayamanang iniwan ng matanda. Lingit sa kaalaman ni Rob na may mas nakakasindak pang lagim ang natanggap din ito na siguradong sisira sa kanilang buhay. Lumipas ang ilan pang mga buwan hanggang sa sumapit na ang kabuwanan ni Leslie. Kailangan ng bantayan ni Rob ang kanyang asawa at huwag nang iiwanan mag-isa dahil anumang oras ay manganganak na ito. Napansin niyang may nagbabago na rito. Kaso lang, hindi niya magawang kausapin dahil hindi naman ito nakikipag-usap sa kanya. Ni hindi siya pinapansin o tinatanong ng mga bagay na dati ay nakasanayan na nito kapag magkasama sila. Nagsalita si Rob. Kumain ka naman, babe.
hindi ka pwedeng magutuman. Alam mo naman na kailangan mo ng sustansya. Ilang araw na lang at aasahan na natin ang paglabas ng anak natin. Alo niya rito habang ipinapakita sa asawa ang masasarap na pagkaing inihain ng kanilang katulong. Sa isang mansyon na sila nakatira, malayong malayo sa dating kalagayan na nangungupahan lamang sila sa isang mumurahing apartment. Marami na rin silang sasakyan at may negosyo. Mas lalong yumabang ang biyenan niyang si Aling Perla, na panay ang pagbibida sa kanya sa mga kakilala nito. Ipinagmamalaki na siya ng kanyang biyenan, kabaliktaran sa dating pangmamaliit nito sa kanya. Abay, hindi niyo na itatanong. Planado na ng aking anak at asawa niya ang pagpunta sa ibang bansa. Doon nila balak patirahin ang kanilang magiging anak. Sosyali na sila ngayon. Maraming ari-arian. Wika pa nito. Totoo nga naman talaga lahat ng sinabi ni Aling Perla. Madalas niyang marinig ang mga pagmamayabang nito. Kaso lang hindi siya masaya. Kasabay ng pagyayaman nila ang pagkakaroon ng problema sa pagkatao ng kanyang asawang si Leslie. Tuwing gabi, nagwawala si Leslie, lalo na kapag kabilugan ng buwan. Naglalaway at nagpupumiglas na humahantong sa pagkulong niya rito sa kanilang kwarto. Ilang beses kasi niyang sinubukang ipaasikaso sa katulong ang asawa niya. Ngunit nagugulat siya sa mga pagsigaw at paghingi ng tulong ng kasambahay. Kasabay ng pagsusumbong sa kanya na nagiging bayolente na raw si Leslie at para bang gusto na silang saktan. Ay, bakit ba nangyayari sa amin ito? Ano ba yung batong ipinamana ni Madam Matilda sa asawa ko? Tangis niya pa habang nag-iisip mag-isa. Napakaraming plano na naglalaro sa kanyang isipan. Kesyo balak niyang ipacheck up ang asawa o ipakonfine na talaga sa ospital. Hindi niya alam kung alin doon ang kanyang gagawin. Hanggang sa isang araw, nagulat siya nang magsiimpake ang ilan sa kanilang mga katulong na naka-assign sa pag-aasikaso ng kanyang asawa. Bakas ang takot sa mukha ng mga ito. Isa sa kanila si Lynn. Takot na takot ito habang kinakausap muna siya bago ito umalis. Mawalang galang na po, sir. Hindi po sana nakikialam ako sa mga plano mo, ha, dahil amo kita. Hindi rin po ako nanghihimasok. Pero kailangan ko po talagang sabihin sa inyo ang mga napapansin ko kay Ma'am Leslie. Ibang sakit po ang dumapo sa asawa niyo. Hindi po ito basta-bastang karamdaman. Kundi may kinalaman po ito sa pagiging aswang. Mukhang nayanggaw po siya o nahawaan. Napalunok si Rob ng laway sa kanyang narinig mula sa katulong nilang si Lynn. Sa totoo lang, hindi naman siya naniniwala sa mga aswang. Ngunit ngayon, nakikita niya ang mga sintomas ng pagkaaswang sa kanyang asawa. Kung sakali man na nayanggaw nga ito, malamang hindi maglalaon ay magiging ganap na aswang si Leslie. Papaano na ang kanilang anak? Ewan ko, Lynn, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Masyado na ako naguguluhan. Kung nalilito po kayo, sir, tawagan niyo na lang ako kapag nakapagdesisyon na kayo. May kakilala po akong albularyo na maaaring makatulong sa inyo. Wika pa ni Lynn at agad nang nagpaalam na aalis. Nagkataong kailangan niya namang magpunta sa opisina ng araw na iyon. Kaya kailangan niya ipagkatiwala muna sa natitirang katulong ang kanyang asawa. Wala siyang kamalay-malay na iyon na rin ang araw na manganganak si Leslie. Manang, dudublihin ko ang sweldo mo. Bantayan mo lang ang asawa ko. Pakiusap niya sa isang katulong na nagbabalak na rin sanang umalis. Bumayag naman ang pobreng katulong na kanyang binilinan. Wala itong ibang gagawin kundi bantayan lang talaga si Leslie at ibalita sa kanya ang mga ikinikilos nito. Makalipas lang ng ilang oras, naging abala na si Rob sa kanyang opisina. Marami siyang pinirmahang mga papeles. May mga bago din siyang empleyado na kailangan niyang ma-interview para sa mga gagawin nila sa opisina.
Abala siya sa pagbibigay ng instructions nang makatanggap ng tawag mula sa maid na pinagbantay niya kay Leslie. Kaagad niyang sinagot ang tawag. "Oh, Manang, anong nangyari?" Gulantang niyang tanong. Napalunok naman ang laway ang maid. Saka umiiyak na sinasabing manganganak na raw ang asawa niya. Kaso lang, habang umiiyak daw si Leslie sa sakit, ay kinakalmot din nito ang sariling tiyan. "Sir, kailangan niyo na pong umuwi bago pa mahuli ang lahat. Malapit na mabutas ang tiyan ni ma'am sa kakakalmot niya. Napakatapang niya po, hindi ko siya maawat. Kakaiba na rin ang itsura niya na para siyang sinasapian ng kung ano." Sindak na wika ng katulong, kaya naman nagmamadaling umuwi si Rob. Sa kasamaang palad ay dinikitan naman siya ng kamalasan ng araw na iyon. Naipit pa siya sa traffic papauwi, kaya ang dapat na 30 minutos niyang biyahe ay naging 1.5 oras. Kabado si Rob pagdating sa bahay. Tahimik na tahimik ang paligid. May mga ilaw naman pero hindi niya maintindihan kung bakit tila may nararamdaman pa din siyang kakaiba habang papaakyat sa hagdan. Wala man lang katulong ni isa ang sumalubong sa kanya. Tinawagan niya ang maid na inutusan niya magbantay kay Leslie. Nagre-ring lang ang phone nito pero wala namang sumasagot. Mas lalong kinabahan si Rob. Halos mabingi siya sa lakas ng kabog ng kanyang dibdib. Pagkarating sa ikalawang palapag ng bahay, ay mas lalong nakaramdam ng pagkabalisa si Rob. Napakalamig ng paligid. Para bang nakaharap siya sa isang nakabukas na refrigerator. Iwinaksi niya sa isipan ang mga masasamang pangitain at muling tinatagan ang sarili. Kailangan niyang makita si Leslie. Pumasok na siya sa kwarto. Nakabukas ang mga bintana. Lampshade lang ang nakasindi. Kaya kakarampot lang ang liwanag na kanyang nakikita. Sa isang bahagi ng sahig, nakahandusay ang maid na kanina lang ay tumatawag sa kanya. Duguan ito, dilat ang mga mata at mukhang wala ng buhay. Ang dahilan ay ang pagkabutas ng tiyan nito at mukhang nawawala na rin ang mga laman loob. Mas lalong sumama ang pakiramdam ni Rob. "Diyos ko, anong ginawa mo, Leslie?" Tanging nasabi niya kahit hindi niya pa nakikita ang kanyang asawa. Sinubukan niyang lumapit sa may CR nang makarinig siya ng ingay mula roon. Tama nga ang hinala niya. Nasa loob si Leslie. May ginagawa ito. Duguan din sa bandang harapan ng babae. May napansin siyang mahabang bagay mula sa kasilanan nito na nakalawit. Habang ang kabilang dulo ay pinagkakaabalahan naman itong lantakan. Lumaki ang ulo ni Rob sa nakita. Nanganak na si Leslie, pero kahit kailanman ay hindi niya na makikita ang kanyang anak. Kinakain na ito at inihahapunan ng kanyang asawa. "Leslie! Anong ginawa mo?" Nagulantang si Leslie sa ginawa niyang pagsigaw at tila ba natauhan. Paulit-ulit na tumingin sa kanya tapos sa dugo sa kanyang kamay. Pusod na lamang ang nagdurugtong sa inunan ang nakita niyang naroon. Wala na ang sanggol. Wala akong ginawa." Natatarantang wika ni Leslie habang panay ang pagmamakawa kay Rob. Gusto niyang ipaliwanag na wala siya sa kanyang sarili. Na hindi niya rin alam na iniri niya na ng mag-isa ang sanggol na kanyang dinadala. Nakinain niya ito at ginawang hapunan. Isang malakas na sigaw ang pinakawala ni Leslie. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa kanya. Tila ba nawasak ang napakaraming pangarap na binuo niya para sa kanilang pamilya. At tila ba naglaho na lamang ito na parang bula. "Ano nangyayari sa akin? Rob, bakit ako nagkakaganito? Bakit?" Asik niya at sinamaan ng tingin ang asawang si Rob. May pakiramdam kasi siya na may kinalaman ang asawa sa mga kakaibang nangyayari sa kanya. Tinatago lang ng lalaki sa kanya ang mga nalalaman nito.
Ni hindi niya pinansin ang asawa nang yakapin siya nito ng mahigpit. Tahan na babe, huwag kang mag-alala. Lalapit tayo sa albularyo. Kailangan nating maipatanggal ang kung anumang kasamaan na nasa loob ng katawan mo. Aniya at nag-iyakan silang dalawa. Nakapagtataka lang na kahit may nararamdamang gutom sa laman loob ng tao, sa kaibuturan si Leslie ay hindi niya namang magawang biktimahin si Rob. Tumawag si Rob ng mga pulis at sinabing nilooban sila ng aswang at maging ang anak nila ay nabiktima. Pero sinabi ng mga pulis na malabo ang ganong statement dahil hindi naman naniniwala ang karamihan sa aswang. Bagkus, ipinayo na lang nito na sabihing nilooban sila ng masasamang loob at pinagnakawan din sila. Pinatay ang mga katulong at pinaglaruan ang sanggol na kaluluwal pa lang ni Leslie. Sinang-ayunan na lang din iyon ni Rob para lang maisarado ang kaso sa nangyari sa kanila. Ilang araw ang matuling lumipas. Masakit man ay nagawa nilang tanggapin na wala na ang kanilang anak. Hindi sinisisi ni Rob si Leslie sa ginawa nito. Bagkus, mas sinisisi niya ang kanyang sarili. Nasa last will and testament ni Madam Matilda ang lahat ng kasagutan sa kanyang katanungan. Ipinagtapat niya rito na siya ay isang lahing aswang na nagmula pa sa ibang bansa. Nakapag-asawa siya ng mayamang inchik at kalaunan ay namatay din dahil dinapuan ng hindi maipaliwanag na sakit. Tanging ang anak niyang si Mr. Alfonso Yu ang naiwang buhay na kasama niya. Kaya ipinagpatuloy niya ang kanyang pananatili sa Pilipinas para ihanda ang anak sa mga negosyong naipundar nila. Hindi nagtagal, namatay din ang kanyang anak sa isang hindi inaasahang trahedya. Hindi na noon idinawit si Rob sa pagkamatay ng anak. Dahil sa nangyari, kaya kinakailangan ni Madam Matilda na maghanap ng panibagong tagapagmana sa pamamagitan ng asawa ni Rob na si Leslie. Ibibigay ni Madam Matilda ang kanyang lahat ng kayamanan, oras na matanggap ni Leslie ang pinakamahalagang bagay na pagmamayari ng matanda, ang mutya ng aswang. Ibig mawala ng ulirat ni Rob sa lahat ng kanyang mga nadiskubre. Nakita niya na rin naman ang testament na iyon, pero hindi niya binasa ng buo hanggang dulo. Binasa niya lang kung ano ang kanyang mga matatanggap. Hindi niya akalaing nakipagkasundo siya sa isang kampo ng kadiliman at literal niyang ipinagkatiwala rito ang buhay ng kanyang mag-ina. Isang napakalakas na hagulgol ang kanyang pinakawalan. Habang nasa loob siya ng study room, hindi niya lubos maisip na siya pa mismo ang magpapahamak sa kanyang pamilya. Napakasama ko! Isa ko walang kwentang ama at asawa! Sigaw niya at halos sirain na ang lahat ng gamit na pwedeng maabot ng kanyang kamay. Iyak siya ng iyak hanggang sa hindi niya na makayanan ang labis na pagod at tuluyan na siyang nakatulog. Gabi na nang siya ay magising. Napuno ng pagtataka ang kanyang mukha. Hindi niya kaagad naisip kung bakit siya nasa loob ng study room. Hanggang sa mapagtanto niyang kailangan niya na namang puntahan ang kanyang asawa. Simula nang makapanganak ito, nakakausap niya naman ng matino si Leslie. Iyon nga lang, may mga pagkakataon pa rin na nagwawala ito at nawawala sa sarili. Kailangan kong kumbinsihin si Leslie na magpatingin sa isang albularyo. Hindi pwedeng hayaan ko na lang siya na manatiling ganito. Malungkot na wika ni Rob sa sarili at inaalala ang masasayang nangyari sa buhay nilang mag-asawa. Hindi nga sila mayaman dati, pero wala naman silang ibang iniisip kundi ang kanilang pagmamahalan. Ngayon na marami na silang pera, pero hindi naman niya maipagamot ng maayos ang kanyang asawa. Sobrang nahihirapan na talaga siya sa lahat ng mga nangyayari sa kanyang buhay. Kung sana lang maibabalik niya pa ang lahat ng nakaraan. At hindi na siya nakipaglapit pa kay Madam Matilda. Sadyang nasa huli ang pagsisisi na wala din siyang kailangang gawin kundi hanapan na lang ng solusyon ang mga nangyari sa kanya. Pagkaakyat niya sa hagdan ay sandali siyang natigilan.
Naririnig niya ang boses ng kanyang biyenan na nagtatalak. Pambihira ka naman, Leslie. Mag-ayos ka nga ng sarili mo. Mukha ka ng basahan. Paano na lang kung iiwan ka ng asawa mo? Nako, kahit kailan talaga, tatanga-tanga ka. Singhal pa ni Aling Perla sa anak nito. Narindi si Rob sa kanyang mga narinig dahil hindi niya nagugustuhan ang mga naglalabasang kataga sa bibig ng kanyang biyanan. Subalit hindi niya akalaing mas naiinis din pala si Leslie sa ina nito na noong mga sandaling iyon ay masama na ang tingin sa sariling ina. Ano na, Leslie? Bakit hindi ka sumasagot? Naiintindihan mo ba ang mga sinasabi ko? Angil pang muli ni Aling Perla na hindi na nakayanan ng anak. Humakbang ito papalapit sa kanyang ina na mas lalong nabaghan sa kanyang naging itsura. Payat, maputla, nangangalumata. Para itong sinapian ng masamang espiritu sa itsura nito. Napalunok si Aling Perla, gulat na gulat sa nakita. Diyos ko, Leslie! Mas masahol ka pa pala sa maliwanag! Sigaw nito na ikinangisi lang ng babae. Alam mo bang ayaw ko sa dada ng dada, Mama? Hindi ko kailanmang ginusto maging perpektong anak para sa iyo. Nilapitan ni Leslie ang kanyang ina at walang babalang sinakal ito gamit lang ang isang kamay. Dahan-dahang iniangat sa ere na animoy napakagaan lang nito. Wala namang magawa si Aling Perla kundi ang magpumiglas dahil nahihirapan siyang huminga ni hindi siya makapagsalita para makiusap hanggang sa tuluyan na nga siyang ibalibag ni Leslie. Bumalya ang ginang sa sahig, nanghihina at nagtitiis sa sakit. Samantalang wala namang magawa si Rob kundi ang manginig na lamang sa takot dahil sa nakikita niyang ginagawa ng kanyang asawa. Maya-maya pa, nagulantang na lamang siya nang lumundag si Leslie at kumumbabaw sa sarili nitong ina. 3 beses nitong kinalmot ang ginang, sa kawalang awang binutas ang dibdib. Hinugot ang mga laman loob at nilamon. Gimbal na gimbal si Rob sa kanyang nasaksihan. Halos hindi niya maipaliwanag ang takot dahil sa ginawa ni Leslie. Kaya na nitong saktan at patayin ang sariling ina. Paano na lang kaya siya? Nang matapos na ginagawa si Leslie, ay si Rob naman ang pinagbalingan nito. Nanginginig si Rob sa takot, pero kailangan niyang tatagan ang kanyang loob. Babe, huwag mo ako sasaktan, babe. Kung talagang gusto mong kumain ng ganyang klaseng pagkain, ay ako mismo maghahanap niyan para sa'yo. Huwag mo lang ako sasaktan. Aniya sa kahumagulgul ng iyak. Tinignan lang siya ni Leslie at muli na namang nagtago sa dilim. Ayaw ipaalam ang tunay na nararamdaman dahil sa mga sinabi niya. Ang mga sumunod na gabi ni Rob ay walang pinagkaiba sa mga nangyayari noong kapos pa lamang sila sa pera. Katulad dati, halos higupin na niya ang usok ng sigarilyong hinihit-hit dahil sa labis na nadaramang tensyon. Heto na naman siya sa dilim. Nag-aabang ng lalabas na tao mula sa isang gusali. Dati, ginawa niya ito para bayaran siya. Ngayon, ginagawa niya ito hindi dahil kailangan niya ng pera, kundi kailangan niya mismo ang laman loob ng mga biktima niya. Wala na din siyang pinipili. Mayaman o mahirap, pinapatay na niya. Maibigay lang sa pinakamamahal na asawa ang kailangan nito. Kalaunan, bumubuti na din kaunti ang lagay ni Leslie. Nagagawa na nito makipag-usap sa kanya ng maayos. Nagagawa na rin makihalubilo sa mga tao. Para bang unti-unti nitong nakokontrol ang kanyang sarili. Iyon nga lang, ayaw pa rin magtiwala ni Rob. Para kay Rob, ang aswang ay aswang. Nang bibiktima pa rin ang tao at kailangan ng laman loob na makakain kapag kumakalam ang sikmura. Wala siyang balak na ibigay na lang ang kanyang sarili para ikonsumo ng asawa. May plano pa din naman siya na labanan ito kapag nakahanap siya ng paraan. Isang araw, naalarma siya kaagad nang makitang may papalabas na sa gusali ng eskwelahan
na kanina niya pa tinatambayan. Iyon ang pinakamadali niyang makukuhanan ng biktima. Maliban pa sa ginagawa niya, may mga tauhan siyang gumagawa din ng ganoon, nandurukot ng mga inosenteng tao at kinakatay na nila para makuha ang pinakamahalagang parte ng katawan nito, ang mga laman loob. Ito na ang kinakain ni Leslie na kailangang suportahan ni Rob. Nagugulat pa nga siya sa magandang katangiang meron ngayon si Leslie. Tila ba lumalakas ito sa karaniwan at kapag nakakakain ng laman loob ay mas lalong gumaganda. Ni hindi na siya gumagastos para maipasalon ang asawa. Bigla na rin kasi itong nawala ng interes sa mga kapritsyo sa katawan. Iyon nga lang habang tumatagal, nagiging mainitin ang ulo ni Leslie. Kapag hindi kaagad na ibibigay ang gusto nito, mas nagiging demanding. Nagiging paranoid tuloy si Rob na halos ayaw niya nang matulog sa takot na baka siya naman ang lantakan ng kanyang asawa kapag nagising ito sa alanganing oras ng gabi at nakaramdam ng gutom. Nanginginig man, kinuha niya ang kanyang punyal na ginagamit sa pagpatay. May makahuli man sa kanya o wala, bayad naman ang nagsisilbing saksi sa kanyang nagagawang krimen. Ito na lang ang kanyang ginagawa para manahimik ang sinumang nakakakita sa kanya. Pasensya ka na, Ning. Kailangan kong gawin ito para sa asawa ko. Pikit matang wika niya, saka nagmamadaling sinakmal ang kawawang estudyante na sa tansya niya, nasa 10 taong gulang pa lamang. Nagpupumiglas ang kawawang bata, pero wala naman itong laban sa lakas niya. Habang tumatagal ay pabata ng pabata ang nais biktimahin ni Leslie. Kaysa si Leslie pa ang maghanap ng kanyang makakain, ay minabuti na lang ni Rob na siya na ang gumawa noon. Mas bihasa na siya sa pamamaraan ng sikretong pagdukot ng biktima. Malaking gulo pa kapag si Leslie ang gumawa nito at mahuli ng mga otoridad. Ayaw niyang tugisin ito ng batas na parang isang hayop. May maganda namang naidudulot ang pagkain nito ng mga batang biktima. Bumabata din ang itsura ng kanyang asawa. Hindi katulad niya na umaayon lang din sa kanyang edad ang kanyang itsura. Sa katunayan, tila ba anak niya na lang ngayon si Leslie base sa itsura nito. Hindi man lang ito tumatanda. Ang bahay naman nila sa syudad ay ibinenta niya na at bumili ng malaking property sa probinsya. Dito niya na itatago ang kanyang asawa nang sa gayon makaiwas na ito sa mapanghusgang mga tingin ng mga nakakakilala sa kanila. Sa syudad nga lang siya nangunguha ng mga biktima para mahirap silang matuntun. Dinadala niya na lang ang kawawang mga bata sa kanilang bagong tahanan. Alam niyang naghihintay na sa kanya ang kanyang pinakamamahal na si Leslie. Nasanay na din siya. Mahigit 7 taon na din ang nakalipas at napakarami ng ipinagbago ng buhay niya. Samantala, isang binatang magbubukid, ang nagngangalang Pedro, ang naglalakad sa gilid ng kalsada habang hila-hila ang kalabaw nito nang makita ang mabilis na takbo ng isang kotse. Sa tingin niya ay kung hindi niya itatabi ng todo ang kalabaw ay masasapul ito. Kaya agad niyang hinila ng marahas ang alaga, papagilid para hindi madisgrasya. Habang si Rob naman ang siyang nasa loob ng kotse, ay hindi alintana ang bilis ng kanyang takbo. Ni hindi niya na nga napansin ang pagkataranta ng isang magbubukid, na noon ay kasalukuyang hinihila ang alagang kalabaw para tumabi sa kalsada dahil baka mahagi. Galit na tingin ang ipinukol ng binatang si Pedro noong maitabi ang hilang kalabaw. Abay kiyabang naman, porkit nakakotse. Singhal ni Pedro. Kilala nito ang nagmamaneho noong dumaan na kotse. Isang mayamang negosyante na nagmula pa raw sa Maynila na bago lipat sa kanilang lugar. Halos kadikit lang din ng kanilang bahay. Sa pagkakaalam niya, may asawa na ang lalaki. Pero kahit kailan, hindi pa nila nakikita na lumabas iyon ng bahay. Ayon pa sa ina ni Pedro, baka raw matapobre.
kaya iniiwasan nilang mga taga-nayon na mapalapit man lang sa bakuran ng malaking bahay ng mga ito. Wala silang napapansing katulong sa loob, pero madalas silang makakita ng naglalabas-pasok na mga kotseng mukhang mamahalin at may mga kalalakihang kumakausap sa lalaking nakatira roon. Inis na tinali ni Pedro ang kalabaw sa puno ng mangga. Kagagaling niya lang sa sakahan. Gutom na siya, kaya naisip niyang sumabay na ng tanghalian kung saan alam niya nakapagluto na ng pagkain ang kanyang ina. Hindi kalayuan sa bahay nila ay ang isang malaking tahanan noong mag-asawang bagong lipat. Walang tarangkahan ang bahay dahil bago pa lamang ito na ipinagpapasalamat na lamang ng binata. At least nakikita niya kahit papaano ang napakagandang tahanan ng mga ito. "Oh, anak, halika na, kumain na tayo. Nariyan ka na pala, hindi ka malang nagsasalita." Tumango si Pedro at lumapit na sa pagkainan. Tuyo at mais na kanin lamang ang kanilang pagkain. Pero malaking bagay na iyon para sa kanila. Alam niyang hindi madali ang kumayod sa mahal ng mga bilihin. Mabuti nga at may nakikita pa silang grasya kahit papaano. Umupo si Pedro at nagsandok ng kanin. Habang ginagawa iyon, ay palipat-lipat din ang kanyang tingin sa bahay sa tapat ng kanilang tahanan. Napakunot ang kanyang noo nang may matanaw na babaeng namamasyal sa may bakuran. Makailang beses siyang napakurap. Hindi naman siguro iyon asawa noong lalaki na napag-alaman niyang Rob daw ang pangalan dahil tila napakabata pa nito kumpara doon sa negosyanteng lalaki na nakatira. Napakaganda ng dilag at sa totoo lang ay nakakabighani ang anyo nito. Hindi tuloy niya mapigilan ang sarili na tumayo upang makita iyon ng malapitan. Mas lalo niya pang binilisan ang takbo noong makita ang dalaga na natapilok sa may unahan ng kanilang bahay, pero sa may gilid pa rin naman na bahagi ng malapad na lupain. "Uy, anak! Saan ka pupunta? Yung pagkain mo, bakit mo iniwan?" "Saglit lang po, Nay. Babalik po ako agad." Aniya at dinaluhan kaagad ang dalaga. Nasasayangan siya sa makinis nitong kutis. Sakali mang magasgasan ito nang makakatingda mo sa paligid. "Miss, ayos ka lang ba?" Tanong niya at inalalayan ang dilag na tumayo. Kababakasan ng sakit ang reaksyon ng mukha nito, kaya naman pinaupo niya ito roon sa bangko. "Ayos lang ako, salamat. Hindi ko napansin na medyo malalim pala ang lupang nilalakaran ko. Ngayon lang kasi ako nakalabas ng bahay." Nahihiyang wika nito na ikinapula ng pisngi ng binata. Aminado si Pedro na sa pagkakataong iyon ay agad siyang nagkagusto sa dalaga. Sa unang pagkakakita niya palang rito, napakaganda nito at walang katulad. "Miss, mag-iingat ka ha sa susunod nang hindi ka na matapilok. Minsan may mga nakaharang pa naman na sanga sa daraanan. Mas masakit iyon kapag tumusok sa paa mo." Wika niya, dala nang wala naman siyang ibang maisip na sasabihin. Nagkibit balikat lang ang magandang dilag. Nakakabighani ang mapupulang labi nito. Para bang nang-aakit na mahalikan niya. Napalunok ng laway si Pedro. Pero hindi niya pwedeng samantalahin ang kahinaan nito. Gusto mo bang samahan na kita papunta sa inyo? Kahit hanggang sa bakuran niyo lang. Baka kailangan mo ng alalay. Patapilo ka pa uli." Alok niya pa na ikinailing ng dalaga. "Naku, wag na. Nakakahiya naman. Malapit lang ang pinto ng bahay namin, no. Kaya ko na. Sige, ako na lang ang papasok ha. Salamat uli." Wika nito at bumitaw na sa pagkakahawak sa kanya. Saka naman sila sabay na napalingon nang marinig ang pagtawag ni Rob sa babae. "Leslie! Nariyan na po!" Wika pa ng babae at hindi na nakapagpaalam pa kay Pedro. Hindi pa niya nakikita ang asawa ng lalaki. Malamang iyong tinawag na Leslie ay anak niya. Nakangiting sinundan na lamang ni Pedro ng tingin ang dalaga.
habang naglalakad ito papabalik ng bahay. Muli nang naglakad papabalik ng bahay nila si Pedro at nadatnan niya ang kanyang inay at itay na seryosong nag-uusap. "Nay, tay, may problema po ba?" Takang tanong niya sa mga ito. Nagkatinginan ang kanyang mga magulang, saka siya binalingan. "Wala kaming problema anak, pero ikaw mukhang meron," wika ng kanyang ama. Napakunot ang kanyang noo sa tinura ng kanyang tatay Mario. Si Aling Karina naman ay itinuro ang kanyang bulsa. "Kapain mo ang bulsa mo anak." Tipid nitong wika na kaagad niya namang ginawa. Basa nga ang kanyang bulsa. Paano ay may dala-dala siyang langis na pangontra niya sa mga aswang. Lalo na at palagi siyang pinapaalalahanan ng kanyang mga magulang tungkol sa mga taong hindi niya pa kakilala, na kailangan niyang mag-ingat at huwag basta-bastang magtitiwala. "Kumukulo ang langis sa bulsa ko, Nay," aniya at hindi makapaniwalang napalingon sa kinaroroonan ni Leslie. Parang nahihirapan siyang tanggapin sa kanyang sistema na ang babaeng kausap niya ang dahilan ng pagkulo ng langis. Imposibleng mangyari iyon para sa kanyang isipan. "Pero Nay, baka naman may ibang nakabantay sa paligid namin. Baka sila ang totoong aswang at sila rin ang dahilan ng pagkulo ng langis." Bulalas niya pa. Umiling ang kanyang ama na si Mang Mario. "Anak, alam kong nahihirapan kang paniwalaan ang mga bagay sa paligid mo. Pero huwag mong kalilimutan na ang magagandang bagay na nakikita mo, hindi lahat ay totoo. Minsan, ginagamit ito ng masasamang elemento para linlangin ka. Ano bang malay natin sa totoong katauhan ng babaeng kailan lang lumipat dito sa atin at ngayon mo lang din nakita?" May punto naman ang kanyang ama na nakapagpatahimik sa binata. Ngayon lang niya nakita si Leslie, ni hindi nga ito nasabi ang pangalan sa kanya. Narinig niya lang iyon doon sa lalaking madalas niyang makita na nagpapatakbo ng sasakyan ng ubod ng bilis. Tila ba wala itong pakialam sa mga madidisgrasya niyang tao. "Pasensya na po, Tay. Huwag ka pong mag-alala at mag-iingat ako palagi. Hindi ko lang kasi inaasahan na may kakaiba pala sa kanya. Saglit yata ako nakalimot eh." Hingi niya ng paumanhin. Isang albularyo ang ama ni Pedro, kaya marami itong alam patungkol sa mga aswang at sa panlilinlang ng mga ito. Kapag binigyan siya ng babala ng kanyang ama, kailangan na niya mag-ingat. Kung ayaw niyang kapahamakan lang ang kasasadlakan niya pagdating ng araw. Gayunpaman, tinandaan niya sa isipan ang gagawing pagmamatsyag kay Leslie. Madali niya nalang malalaman kung aswang ba talaga ang babae o hindi. Isang araw, abala siya sa pagsisibak ng kahoy nang marinig ang pagtawag sa kanya ni Mang Mario. "Anak, halika muna dito." Wika nito, kaya itinabi niya saglit ang ginagamit na palakol. "Bakit po, Tay? May pag-uutos po ba kayo?" "Wala naman, gusto lang kita makausap. Tsaka may ibibigay sana ako sa iyo." Wika nito na ikinatingin niya ng seryoso sa matanda. "Ano po yun, Tay?" Kinuha ni Mang Mario ang kanyang pinakaiingatan na kahon at inilabas doon ang ngipin ng kalabaw mula sa unang lagas. "Gusto ko sanang ibigay sa iyo ito, anak." Namamangang napatitig si Pedro sa bagay na inabot sa kanya ng kanyang ama. "Teka, Tay, bakit mo ibibigay sa akin ang bagay na iyan?" Tanong niya pa. Alam niya ang nasabing agimat ay proteksyon ng ama mula sa masasamang elemento o ano paman. Pero ngayon, tila ba sa kanya ito ipinagkakatiwala ni Mang Mario? "Bakit, Tay? May problema po ba?" Taka niya pang tanong. Umiling si Mang Mario. Wala naman siyang problema, pero nag-aalala siya para sa kanyang anak. Kailangan niyang protektahan si Pedro, lalo at lapitin ito ng mga aswang. "Mag-iingat ka palagi, anak. May mga panahong wala ako sa tabi mo. Ito ang hinihintay na pagkakataon ng mga aswang, kaya wag na wag kang magpakakampante." Naiintindihan naman ni Pedro ang pinaguhugutan ng kanyang tatay ng takot nito.
Bata pa lang kasi siya ay muntikan na siyang kuhanin ng mga aswang. Ito ang naging dahilan ng palaging pagmamatsyag nila sa paligid. Ganon din naman ang balak gawin ni Pedro. Kaya nang malingat sa kanya ang ama, kaagad siyang nagtungo sa katapat na bakuran. Walang ingay siyang gumapang papunta sa damuhan at pasilip-silip sa malaking bahay. Sa tingin niya ay walang tao ng mga oras na iyon. Sakto naman kasi na pagpasok niya kanina ay namataan niyang papalabas ang magarang sasakyan ni Rob at mukhang babiyahin na naman ito sa malayo. May pagkakataon na siyang matyagan ang paligid ng bahay nang walang makakakita sa kanya. Matagumpay siyang nakarating sa may likurang bahagi ng bahay. Hindi siya makapaniwala nang mapagtanto niyang literal talagang walang tao sa loob ng bahay at hindi rin nakasara o nakalak ang pintuan. Walang ingay siya na pumasok sa loob nito. Larawan ng karangyaan ang nakikita niya sa loob. Gawa sa marmol ang sahig. Puro mamahaling gamit ang meron. Mga nagagandahang dekorasyon na hindi biro ang halaga. Halos malula siya sa lawak ng bahay na may pa-spiral pang hagdanan papaakyat sa ikalawang palapag. Napalunok si Pedro at napahima sa suot niyang kwintas kung saan nakakabit ang ngipin ng kalabaw. Gagawin niya ang lahat para matuklasan ang sikretong meron ng bago nilang kapitbahay. Nagpasya siyang umakyat sa ikalawang palapag ng bahay. Isang may kahabaang pasilyo ang sumalubong sa kanya. Mas lalo siyang nagulat sa mga nagagandahang bagay na nakikita niya roon. Carpeted ang sahig at maraming larawan ng pamilya. May nakikita siyang ikinasal na mag-asawa sa litrato na naka-frame. Kaso lang, nasa kabilang bahagi pa iyon, kaya hindi niya malinaw na makita ang mukha ng mga taong naroon. Susubukan niya sanang lapitan ang mga iyon, ngunit nagambala siya ng isang pagtawag. "Anong ginagawa mo rito sa loob ng bahay namin?" Ang magandang mukha ni Leslie ang kanyang nakita, na mas nagpakabog ng kanyang dibdib. "Leslie? Paano mo nalaman ang pangalan ko? Hindi naman ako nagpakilala sa iyo kahapon ah." Wika pa ng dilag na ikinaatras ni Pedro. Pasensya na. Bukas kasi ang pintuan nyo. Nagtaka lang ako na walang katao-tao. Kaya hindi ko napigilang pumasok." Aniya na natatarantang sumagot. Wala siyang maapuhap na paliwanag sa kanyang kapangahasan. Kaya kung ano-ano na lang ang kanyang nasasabi, mukhang hindi ito pinapaniwalaan ng dilag. Nilapitan siya nito at hinaplos ang kanyang mukha. Makailang beses pang kumurap ang napakagandang mga mata nito. Kaya naman, tuluyan ang nabighani si Pedro sa pagkakatitig nito sa kanya. "Alam mo bang ako lang ang naiwan sa bahay dito ngayon? Umalis si Rob," imporma ng babae. Hindi ka ba natatakot na mag-isa ka lang sa bahay na ito? Mukhang wala ka pa namang mga utusan dito. Dapat pumasyal-pasyal ka naman sa bayan para malibang ka. Wika niya na ikinangiti ng babae. "Hindi ko naman kailangan pumasyal. Narito ka naman eh." Malambing na wika ng dilag na tila kumikislap ang mata sa ganda. Hindi na nakapagpigil pa si Pedro nang halikan siya ng babae. Halos malasing siya sa tamis ng halik na ginawad sa kanya ng dilag na si Leslie. Muntika na siyang makalimot. Wala siyang kamalay-malay na nagbabago na paunti-unti ang anyo ng magandang dilag. Ang maganda nitong mukha ay dahan-dahang nagiging mabalasi, kumukulubot at nagiging maputla. Naging kawangis na ito ng isang aso na may katawang tao. At nagkakaroon na rin ng balahibo ang mga binti at braso. Biglang may napansin na pagbabago si Pedro. May nakapa kasi siyang balahibo sa braso ng dilag. Samantala naaalala niya na napakaputi at napakakinis ng braso nito. Walang makikitang balahibo. Kaya papaanong may nahahawakan na siya. Noong kumalas si Pedro sa pagkakahalik kay Leslie,
ay halos takasan siya ng kanyang sariling kaluluwa dahil sa pagkasinda. Wah! Aswang! Bakit? Nagulat ka ba? Nakangisi pa si Leslie nang harapin siya. Naglalaway na ang babae at nakahanda ng managpang. Hindi na nakasagot pa si Pedro nang basta na lang lumundag si Leslie para atakihin siya. Ngunit naging mabilis din ang galaw ng binata. Kaagad niyang nasangga ang atake. Kahit naglalaway ito at gigil na gigil, ay nagawa niyang sipain sa dibdib, kaya tumalsik ito palayo. Napaigig ang aswang at nanghihinang bumangon. Tila ba hindi makapaniwala na nagawa niyang sanggain ang malakas nitong braso. Mas lalong ginanahan sa pagiging bayolente si Leslie. Sa pagkakataong ito, yumabang siya at ipinakita ang nagtataliman niyang mga pangil. Tila ba walang balak umatras at walang balak isuko siya. So, akala mo ba magagapi mo ako gamit ang simple mong pagbalibag sa akin? Nakangisi pa ang aswang at inaasar si Pedro gamit ang simpleng pag-angil nito. Hindi naman nagpasindak si Pedro. Patakbo niyang dinumog ang nilalang, kaya naman gayon na lamang ang pag-atungal nito. Ginamit pa nito ang humahabang buhok para igapos si Pedro, pero mas naging mabilis ang galaw ng mga kamay ng binata. Kaagad niyang tinanggap ang mahabang buhok at mabilis na ipinulupot sa pinakaunang paa ng mesang nakita niya. Hindi ako natatakot sa iyo, aswang. Sayang, nagagandahan pa naman sana ako sa iyo. Kaso lang, may itinatago ka palang pagkatao. Singhal niya rito, ngunit hindi naman nagpatinag ang aswang. Inihanda nito ang kanyang mga kamay at pinagkakalmot si Pedro sa mukha. Tinamaan naman si Pedro at napaigik sa labis na hapdi at hindi maipaliwanag na sakit. Kaya naman, sinubukan niyang gumanti sa aswang. Nagrambulan sila at nagpagulong-gulong, nagtatagisan ng lakas at walang may gustong magpatalo. Hindi ka magtatagumpay sa masama mong balak sa akin. Hindi mo ako matatalo. Wika ni Leslie at muling lumundag papalayo. Hinabol ni Pedro ang babae at inatake. Muli silang nagtagisan ng lakas hanggang sa umabot sila sa may sala. Kaso lang, mas nakabuelo si Leslie at sinapak siya ng malakas sa mukha. Nahilo ang binata at hindi nakabangon kaagad. Huli na, bago niya pa mapagtanto na kailangan niyang tumakas, nagdilim na ang kanyang paningin. Hindi na namalayan ni Pedro kung gaano na siya katagal na nawala ng malay. Ang alam niya lang, gabi na nang siya ay magising, ni hindi na siya nagulat nang makita ang sarili na nakagapo sa isang madilim na kwarto. Wala siyang natatanaw na anumang mga gamit sa kanyang paligid, hanggang sa nasanay na ang kanyang paningin sa dilim. Isang pamilyar na figura ng lalaki ang kanyang nakikita. Base sa kanyang pagkakaintindi, ito ang lalaking si Rob na nakikita niya araw-araw na bumabiyahe papaalis ng malaking bahay. Bakit mo kailangan lapitan ang asawa ko? Malungkot at buong kapaitang tanong nito sa kanya. Nagulat si Pedro sa tinura ng lalaki. Pinagmasdan niya ang itsura nito. Larawan ng isang lalaking panghabang buhay na yatang may dalang suliranin. Ano pong ibig niyong sabihin? Tanong niya rito. Asawa ko si Leslie at isa siyang aswang. Pero hindi ko na siya magawang kontrolin. Mas lalo lang siya nagiging bayolente ngayon. Gumagawa na siya ng sarili niyang hakbang. Hindi na niya nagagawang makontento sa mga dala kong pagkain para sa kanya. Nagulat si Pedro nang bumuhanglit ng iyak ang lalaki sa kanyang harapan. Labi siyang nabigla sa mga sinabi nito. Hindi siya makapaniwala. Paano naging asawa ni Rob ang napakabatang babae na kagaya ni Leslie? Bago pa man siya makapagtanong, ikinuwento na sa kanya ng lalaki ang nakaraan nito. Naintindihan kaagad ni Pedro ang bigat ng nararamdaman ng lalaking si Rob. Paano nga ba naman magiging masaya ang isang tao kung ganyang hindi niya mapapakinabangan ang yaman na meron siya? Dahil sa ang pamilya niya mismo ang naging kapalit.
Kinuha ng isang aswang ang pagkatao nito at hinawaan na maging halimaw. Ni walang pwedeng maging solusyon para talikuran o takasan ang problema nila. Mabuti na lang, hindi ka pa napapatay ng asawa ko noong dumating ako. Papatawarin kita sa ginawa mong pagpasok sa pamamahay namin na walang paalam, iho. Pero, kailangan mo akong tulungan. Kailangan mo ako bigyan ng kasagutan sa lahat ng pagdurusang kinakasadlakan ko ngayon. Wika nito sa kapinunasan ang mga luha sa mata. Humarap si Pedro kay Rob. Alam niyang hindi nito gusto ang mga nangyayari, pero wala naman itong magawa. Ang kailangan nga lang, may maging katuwang ito sa gagawin nilang pagpuksa sa kung anuman ngayon ang binabalak ni Leslie. Ayon kay Rob, nakatakas raw ang kanyang asawa. Hindi niya alam kung saan ito nagpunta. Natatakot naman siya na baka pagkamalan din siyang aswang ni Pedro, kaya sinamantala niya ang pagkakataon na wala pang malay ang binata. Kaagad niya itong iginapos para makausap muna ng maayos. Ngayong wala si Leslie sa kanilang tahanan, magagawa na niyang pigilan ito sa pamamagitan ng binatilyo. Mukhang may potensyal itong talunin ang kanyang asawa. Tama na ang ilang taon niyang pananahimik. Ni hindi niya na nga nagagawa ang balak sana niyang paglapit sa isang albularyo dahil masyado nang bayolente si Leslie. Tama na ang ginagawa nitong pagpatay sa hindi nila napapangalan ng sanggol at sarili nitong ina na si Aling Perla. Hindi na niya kailangan tiisin pa ang lahat. Kalmado niyang pinakawalan si Pedro at malungkot ito nang initian. Malaya ka na, boy. Hindi mo naman kailangan makulong rito at baka bumalik pa ang asawa ko. Hindi ko alam kung saan siya naghahasik ng lagim ngayon. Ayoko lang na madamay ka pa sa ginagawa niya. Magpapanggap na lang ako. Sasabihin ko na lang na nakatakas ka. Nagpasalamat si Pedro sa lalaki, ngunit hindi siya umalis. Kuya Rob, may pag-asa pa po tayo. Baka sakaling matulungan pa natin ang asawa niyo. Aniya na ikinalingon naman sa kanya ni Rob. Talaga? May pag-asa pa? Opo. Pero kailangan ko muna makausap ang tatay ko. Isa po siyang albularyo. At sa pagkakataong ito, sinisiguro ko pong may magagawa pa siya kahit papaano. Depende na lang po kung makikipagtulungan sa atin si Leslie. Paliwanag niya na ikinatuwa naman ni Rob. Sobrang miss na nito ang kanyang asawa. Hindi niya na nga matandaan kung kailan ba sila huling nagkausap ng maayos o naglambingan man lang bilang mag-asawa. Simula nang mahawa ng kakaibang katauhan si Leslie ay tuluyan na itong nagbago. Kung ganon, makikipagtulungan ako sa inyo. Sabihin mo lang kung anong plano. Masayang sagot naman ni Rob. Nang gabing iyon, kinalimutan niya muna ang lahat ng mga bagay na alam niyang naging mitya ng pagkawasak ng sarili niyang pamilya. Isinantabi niya muna ang walang katapusan niyang paninisi sa sarili. Mas kailangan niya ng tulong ng mga taong tunay na may kaalaman kung paano ba maibabalik sa dati ang kanyang asawa. Nakilala niya sina Mang Mario at Aling Karina. Wala siyang kamalay-malay na may kapitbahay pala siya sa may gilid ng kanilang tahanan. Pasensya na ho kung hindi ko malang napansin na may mga kapitbahay pala ako. Masyado na yata akong abala sa pagbabantay sa aking asawa. Nahihiya niyang wika na ikinangiti na lamang na mag-asawa. Naikwento na nilang dalawa ni Pedro ang tungkol sa kanyang sitwasyon. At labis siyang natutuwa dahil ang mga ito ay malugod na tutulong sa kanya. Alam mo, iho, kung ibang tao lang ang nasa harapan mo ngayon, malamang kanina ka pa hinuhusgahan. Kaso lang, iba naman kami ng asawa ko. Alam namin kung gaano kahirap ang sitwasyon mo. Hindi madaling mag-alaga ng kapamilyang masasabi nating hindi na natin kauri dahil ako man ay may naging kaanak din na aswang noong araw. Malungkot na wika ni Mang Mario. Ikinuwento niya din kung paano siya nagkaroon ng aswang na nanay. Ngunit hindi ito naging hadlang para magdesisyon siyang maging isang albularyo. Mas pinili niyang kalabanin ang ina.
para lang maitama ang nauna nang naging pagkakamali at wala siyang pinagsisisihan. Sa parte naman ni Rob, tila mas lumakas ang loob nito. Magagawa niya na ang mga bagay na alam niyang tama bilang kabayaran sa lahat ng kanyang pagkakamali. Hindi pala mahalaga ang yaman, lalo na kung ganyang hindi ka naman magiging masaya. Ipinahanda ni Mang Mario ang ilang kagamitan niya sa panggagamot. Napagkasunduan nila na huhulihin nila si Leslie at igagapos sa gagawin ang panggagamot. Kahit 7 taon na ang nakalilipas, hindi pwedeng palagpasin ni Rob ang pagkakataon na baka pwede pang gumaling ang kanyang pinakamamahal na asawa. Ang mga aswang iho madalas nananatili sa madidilim na lugar, sa kakahuyan at malalaking kabatuhan dahil doon sila madalas nakakapagtago. Huwag lang nating kalilimutan na marami silang kakayahan. Lilinlangin tayo o gumawa sila ng patibong, manggaya ng ibang mukha o magpalit ng anyo, at higit sa lahat, manghipnotismo dahil siguradong matatalo na tayo noon. Kailangan lang nating tatagan ng ating loob at gawin ang lahat ng makakaya para kaagad natin siyang masupil nang wala ng iba pang kailangan masaktan. Paliwanag ni Mang Mario. Nagpasalamat naman si Rob sa narinig. Nagsimula na din silang makiramdam sa paligid. Umaasang makikita nila kaagad ang kanilang hinahanap, ang kanyang asawang si Leslie. Sa parte naman ni Pedro, sobra siyang nanghihinayang. Aswang pala ang babaeng napupusuan niya, at sa kamalas-malasan, asawa pa ito ng lalaking si Rob. Na kaya lang pala bumabata ng ilang taon dahil sa paglantak nito ng napakaraming laman loob ng mga bata at sanggol. Naalarma kaagad sila nang makarinig ng ingay mula sa pagaspas sa isang puno. Nakakasiguro si Pedro, humuhuni ang pamilyar na tunog ng isang aswang. Mukhang nakatunog ito sa kanilang binabalak, kaya naghihintay din ito sa dilim. Gayunpaman, may naisip na silang paraan para mapalabas ang aswang na si Leslie. May dalang laman loob ng tao si Rob galing Maynila. Binili niya iyon sa mga contacts niya na inilalagay lang sa sealed ice chest na may yelo para hindi bumaho. Inilagay nila iyon sa isang timba at binuhusan rin ng kasamang sariwang dugo at nagkalat pa ng kaunting dugo sa paligid ng timba. Dahil sa kalam ng sikmura, kaya nawala agad sa sarili ang aswang na si Leslie at agad dinaluhong ang timba na may lamang laman loob ng tao. Naging maagap naman sa pagsugod si Mang Mario at Pedro. Kaagad ipinulupot ni Mang Mario ang buntot ng pagi na may dasal sa leeg ni Leslie. Kaya naman hindi ito makapiglas ng todo. Pasensya ka na, Leslie. Kailangan namin gawin ito. Malungkot na wika ni Rob. Bitawan niyo ako! Bakit niyo ako ginagapos? Mabalasik ang anyo nitong wika. Nagpumiglas si Leslie at nagwala. Pero naging mas malakas pa din ang dalawang lalaki, lalo na si Pedro, na may kasamang gigil. Dahil naaalala niya kung paano rin siya saktan noon at ibinalibag na ikinawala ng kanyang malay noong una nilang laban. Bitiwan niyo ako, sabi! Hindi niyo ako mapapasuko! Asik ni Leslie na inilabas na ng tuluyan ang lahat ng kanyang lakas. Nabitiwan ni Rob, Pedro at Mang Mario ang hawak nilang tali kaya nakawala si Leslie. Una nitong sinugod si Rob. Napasigaw na lamang ang lalaki nang walang awa siyang pinagkakalmot ni Leslie sa dibdib. Mabilis namang tumayo si Pedro at hinawakan ang buhok at braso ng aswang at ibinalibag sa kalapit na puno. Sa lakas ng pagkakahambalos ay nawala sa wisyo ang aswang at nahilo. Noong lapitan ito ni Pedro ay bigla naman siyang hinila sa binti, kaya natumba pati haya si Pedro. Agad namang tumakbo papasugod si Mang Mario, pero noong makita siya ng aswang ay agad siyang tinalunan ng mataas. Hindi sinasadyang mabunot ni Mang Mario ang itak niya na nasa kaluban na nakatali sa kanyang bewang.
Akmang isasaksak niya na sana ang itak sa aswang na si Leslie nang mapasigaw naman si Rob. "Mang Mario, wag!" Natauhan si Mang Mario kaya tinagilid niya ang itak at palapad na inihampas sa ulo ng aswang. Pumaling iyon pakaliwa. Agad nag-usal ng orasyon ng tigalpo si Mang Mario at itinutok sa aswang. 3 sunod-sunod iyon na nagpagapang sa aswang, napaubo ng dugo at nawalan ng malay. Agad tumayo si Rob, lumapit naman si Pedro at tinalian ang aswang na si Leslie. Pinasan na iyon ni Pedro dahil mukhang hindi nakakayanin ni Rob na pasanin pa ang asawa dahil maging ito ay hirap nang maglakad ng tuwid. Dahil sa bugbog na inabot mula sa aswang, may malaking kalmot rin ito sa mukha at sa dibdib. Pagkarating sa bahay ay sinimulan agad ni Mang Mario ang paggamot sa dilag. Si Aling Karina naman ay inasikaso sa kusina ang paglilinis at paglalagay ng gamot sa mga sugat ni Rob. Tila may 2 baboy at 2 malalaking aso ang nagwawala sa sala ng pamamahay dahil sa magkahalo at paiba-ibang tunog ng sigaw ni Leslie. Makalipas ang mahigit 1 oras ng pagsusuka nito, ay isinuka na rin ang mutya ng aswang. Agad iyong sinunog ni Mang Mario. Si Leslie naman ay nawala ng malay. Binantayan nilang lahat buong magdamag si Leslie na nakatali pa rin sa upuan na gawa sa kawayan. Kinabukasan ay nagising na ang dalaga. Nakausap na nila ng maayos. Muling inusisa ni Mang Mario ang kalagayan ng batang ginang. Normal naman ang mga mata nito. Hindi na baliktad ang kanilang refleksyon. Noong bigyan ito ng tubig at saging na hinog ay agad kumain. Nanghingi na rin ang pagkain noong maamoy ang bagong sinaing na kaning mais at pritong itlog. Kaya kahit nahihiya sa pangmahirap na pagkain, ay inabutan pa rin iyon ni Pedro ng pagkain. Magana naman na kumain ang babae. Pawis na pawis ito at tila 1 linggong hindi nakakain. Nagpasalamat ang mag-asawang Rob at Leslie sa pamilya nila Pedro sa pagtulong nila rito. Bumalik ng Maynila ang mag-asawa. Inasikaso nila ang lahat ng kanilang ari-arian at ibinenta. Maging ang negosyo ay ibinenta na rin. Kalahati ng kanilang nalikom na pera ay idinonate nila sa simbahan at foundation na kumakalinga ng mga bata bilang pagsisisi sa dami ng batang kanilang biniktima. Muli silang bumalik sa kanilang bahay sa probinsya. Bumili ng malawak na palayan at nyugan at ipinagkatiwala ang pagtatanim at pagbabantay sa pamilya nila Pedro. Niregaluhan din nila ang pamilya ng mga baka at kalabaw na magagamit sa pagsasaka sa nabili nilang lupain. Sinimulan nila ang kanilang bagong buhay sa probinsya at kinalimutan na ang madilim na nakaraan. Wakas. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Naway inyong nagustuhan at may natutunan. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.